Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2721 hanggang 2730. Ngumisi si Sana at sinabing, tulad ng kasabihan, ang isang matalinong tao ay sumusunod sa kanyang mga kalagayan. Ang Darkness-Scared Land ay hindi lamang may dakilang kapangyarihan kundi mayroon ding espesyal na inihandang Supreme Advancing Pills para sa dalawang mahuhusay na lalaking ito. Dapat kong papurihan ang kanilang mabuting pagtingin sa pagpili na kumampi sa amin. Galit na tinitigan nina Celeste at ng iba pa sina Denzel at Lesyon nang malaman nilang pinagtaksilan nila ang Grande Uno Sec para sa mga mapagkukunan. Lalo na si Raymond, na namumutla ang mukha. Mariin niyang kinuyam ang kanyang mga kamao, nais na balatan sina Denzel at Lesyon ng buhay at lumunin sila ng buo. Denzel, ang sekta ay palaging bukas palad sa iyo pagdating sa mga mapagkukunan. Paano ka naging ganoon ka walang utang loob at walang puso? Hindi natakot si Denzel sa lahat ng masasakit na salita dahil nakapagdesisyon na siyang ipagkanulo ang Grande Uno Sec. Ngumisi siya at sinabing, napakaraming sacred land ang nasaktan ni Severin, na humantong sa pagkubkob sa Grande Uno Sacred Land. Ano ang mali kung magpasya akong bantayan ang aking sarili? Nakatayo sa tabi niya si Lesyon. Namumula ang mga mata niya, at matalim niyang tinatitigan sina Raymond at ang iba pa. Bakit kailangang unang tamasahin ng ilang mga batang walang karanasan ang mga mapagkukunang ibinibigay ng Sacred Land? Matagal na akong natigil sa Level 7 Royal Paragon kahit na isa akong Elder at Pickmaster. Wala pa akong natatanggap na anumang gantimpala kahit gaano pa kalaki ang aking kontribusyon. Malamig niyang sabi. Nang malaman ang dahilan ng pagtataksil ng dalawa, kinuyam ni na Raymond, Celeste, at ng iba pa ang kanilang mga kamao, at ang kanilang mga mukha ay puno ng galit habang naghahanda silang sumugod upang pumatay. Gayunpaman, kasabay ng pagbagsak ng protective formation, 12 ng mga Royal Paragon Devil Cultivator ang sumugod na, at agad na nilamon ang hindi mabilang na mga disipulo. Nang makita ito, agad na kumulo ang Supreme Paragon aura ni Oscar. Namula ang kanyang mga mata habang galit na sinisigawan niya sina Raymond at ang iba pa. Tumakbo ka, pipigilan ko sila. Hindi na umaasa si Oscar na masagip, umaasa na lang siyang protektahan ang kanyang mga disipulo, para balang araw ay masakop nila ang South Sky. Pagkatapos umungol, hinubog niya ang kanyang kamay na parang kuko, at inabot ang kawalan. Isang maliit na kaldero na kasing laki ng palad na naglalabas ng aura ng elite quality spiritual treasure ang agad na tumama sa mga devil cultivator na may walang kapantay na kapangyarihan. Saan man dumaan ang banal na liwanag, agad na namamatay ang mas mahihinang Royal Paragon. Sa halip na magalit, napangiti si Sana nang makita niya si Oscar na nangangahas na ibaling ang kanyang atensyon sa iba pang mga devil cultivator habang nakikipaglaban sa kanya. Kumikinang ang kanyang mga mata sa hanggarang pumatay habang sumisigaw siya. Mamatay ka. Sa sumunod na sandali, ang kanyang pagkamit ng Level 3 Supreme Paragon ay sumabog ng buong lakas. Ang napakalakas na kapangyarihan ay naging isang phantom na kasing laki ng gilingang bato at marahas na tumama kay Oscar. Agad na lumipad si Oscar ng ilang milya ang layo, bumagsak diretso sa bundok sa ilalim ng pangunahing bulwagan ng unang bundok bago tuluyang nakabawi. Nang makita si Oscar na sinampal ng isang palad na walang katiyakan ang kanyang buhay o kamatayan, sina Raymond, Celeste, at ang iba pang mga Pickmaster sa lugar ay lubhang nagbago ang kanilang mga mukha. Masama ito. Tinahak ni Spencer ang kawalan, ang kanyang Level 4 Royal Paragon aura ay pumailan lang sa langit habang mahigpit niyang hawak ang isang gininto ang sibat na may ulong tigre. Siya ay nasa isang mabangis na labanan laban sa ilang Royal Paragon Devil Cultivator sa harap niya. Ang gininto ang sibat na may ulong tigre ay gawa sa banal na bakal at bakal, na may sukat na 13 talampakan ang haba. Ang ulo nito ay hugis ulo ng isang gininto ang tigre, habang ang bibig ng tigre ay lumulunok sa talam. Ito ay hinulma mula sa puting ginto, napakatalas at kahanga-hanga. Sa kabuuan, ito ay isang napakagandang espiritual na kayamanan na kayang magdulot ng takot sa puso ng sinuman. Matapos patumbahin ang kanyang mga kalaban gamit ang isang saksak ng kanyang sibat, mabilis na lumitaw si Spencer sa harap ni Raymond at ng iba pa.
Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot habang itinataas niya ang kanyang ulo, ngunit natagpuan na lamang ang kanilang mga sarili na napapaligiran na ng 12-dosenang mga Devil Cultivator. Si Carl, na nakarating na sa level 6 Royal Paragon at nakatakdang maging susunod na Sect Master ng Grundy Uno Sect, ay naliligo sa dugo at hingal na hingal. Ito ba ang kapalaran ng Grundy Uno Sect na mawasak? Nagtanong siya ng may sama ng loob at galit. Simula nang mabasag ang Pormasayon, palihim ng pinalibutan ng mga miyembro ng Darkness-Scared Land ang Grundy Uno Sect. Habang nakatingin sa mga nagpupumiglas na miyembro ng Grundy Uno Sect, si Simeon, na nakatayo sa tabi ni Sana, ay napangisi. Kahit na ang Diyos mismo ang dumating ngayon, hindi kanya mailigtas ng marami. Nilamon na si Simeon ng paghihiganti simula ng brutal na pinatay ni Carson at Jason ang kanyang amang si Jason. Hindi mabilang na paghihirap ang tiniis ni Simeon sa kanyang paglalakbay patungong Season at Las Bonerket, kung saan siya sumali sa Darkness-Scared Land. Simula noon, sabik niyang hinintay ang pagkawasak ng Grundy Uno Sect. Iminungkahi ni Simeon na salakayin ang South Sky upang putulin ang likuran ng Grundy Uno Sacred Land nang malaman niya ang tungkol sa tunggalian sa pagitan ng Darkness-Scared Land at Grundy Uno Sacred Land. Pagkatapos ay nakuha niya ang pabor ng mga matatanda ng Sacred Land at nakatanggap ng mga alchemical pills bilang gantimpala, na nagbigay daan sa kanya upang maayos na makalusot sa level 9 Royal Paragon. Si Simeon, na nababalot ng walang katapusang demonyong enerhiya, ay nakaramdam ng hindi may lalarawang pakiramdam ng ginhawa habang pinapanood niya ang kanyang mga dating kaaway, ang Grundy Uno Sect, na malapit ng patayin ng sarili niyang mga kamay. Gayunpaman, nang malapit na niyang iutos ang ganap na paglipol sa Grundy Uno Sect, biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ni Sana. Sa sumunod na sandali, nakakita ang lahat ng mga alon sa hangin, at isang vortex na binubuo ng isang spatial passage ang lumitaw direkta sa itaas ng Grundy Uno Sect. Nako naman! Gulat na bulalas ni Sana. Walang pag-aalinlangan, agad siyang sumiga. Sumama ka sa akin sa pag-atake. Ang barkong pangyaman ng Grundy Uno Sacred Land ay nagbubukas ng isang espasyong daanan. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Sana ang kanyang kamay at agad na tinawag ang isang scimitar na may disenyong kaliskis ng dragon. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang kanyang Supreme Paragon Cultivation sa Spiritual Treasure at mabangis na hiniwa ang isang sword beam na umaabot ng libu-libong talampakan. Nang mapagtanto nila ang nangyayari, mabilis na pinakawalan ng iba pang mga Devil Cultivator ang kanilang sariling divine techniques, na balak basagin ang hindi pa nabubuksang spatial passage. Nang malapit ng tamaan ng sword beam ang vortex, isang malamig at walang pakialam na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa tainga ng lahat. Walang saysay ang mga atake mo. Masyado mong minaliit ang sarili mong lakas. Kasabay ng malamig na boses ay isang napakalaking braso ang lumabas mula sa vortex. Sa isang magaan na hampas lamang, ang sinag ng espada na pinakawalan ni Sana ay agad na nalipol. Sumabog ito at naging maliliit na tipik ng espiritual na liwanag bago naglaho sa hangin. Kasunod nito, ang walang kapantay na lakas ng palad ay tumungo kay Sana. Pagkatapos ay bumuhos ang mga nakakatakot na batas na parang gumuho ang langit, agad na nilipol ang nakapalibot na espasyo ng Mylie Amelia. Kasabay ng isang malakas na kalabog, si Sana, na kumikilos ng mayabang kanina, ay nadurog sa kawalan. Ang kanyang laman at kaluluwa ay naglaho, agad na naging ambon ng dugo sa hangin. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayaring ito ay nag-iwan sa lahat ng natulala. Si Spencer, na hingal habang hawak ang ginintoang sibat na may ulo ng tigre sa kanyang kamay, ay nakatitig sa unahan habang ang mga alaala ay mabilis na umiikot sa kanyang isipan. Si Simeon, na nakangiti sandali at puno ng paghihiganti, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa kawalan matapos masaksihan si Sana na pinatay sa isang hampas lamang. Imposible. Talagang imposible. Halos hindi makapaniwala si Simeon sa sarili niyang mga nakikita. Paanong ang isang marangal na elder na Supreme Paragon ay masampal hanggang mamatay ng isang tao? Gayunpaman, ang totoo ay walang makakapigil sa mabilis na paglipad ng barkong pangyaman na lumalabas mula sa kawalan. Sa barko, nakatayo si Severin na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, buong pagmamalaki sa unahan ng barko,
napapaligiran ng 10 nakakatakot na Royal Paragon at 12 ng masiglang disipulo ng Paragon. Noon lang natigilan ang lahat sa kanilang pagkabigla. Bulalas ni Simeon sa takot. Ikaw pala, Severin. Nanginig ang lahat ng Devil Cultivator at napuno ng takot ang kanilang mga mukha nang marinig nila ang pangalang iyon. Samantala, sa Grundy Uno Sect, si Raymond, na matagal nang nagtitimpi, ay sa wakas ay pinakawalan ang kanyang hininga at napaatras ng ilang hakbang nang makita niyang sa wakas ay dumating na ang mga reinforcement. Si Celeste, na namumula ang mga mata, magulo ang buhok, at mukhang talunan, ay hindi mapigil ang mapait na ngumiti sa pagdating ni Severin. Si Carl, na itinuturing na magiging sect master, ay hingal na hingal matapos makita si Severin. Si Spencer naman, na naliligo sa dugo at nakikipaglaban sa kanyang huling hininga, ay biglang nakahinga ng maluwag at tumawa ng malakas. Dumating na ang mga karagdagang sundalo mula sa Sacred Land. Sumunod kayong lahat sa akin para sa isang kontra-atake. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ay nakagulat sa maraming Devil Cultivator. Si Severin, na nagmamaneho ng treasure ship pagdating nito sa itaas ng Grundy Uno Sect, ay tumingin sa baba sa nabasag na tarangkahan ng bundok sa ibaba. Ang kanyang ekspresyon ay agad na naging malungkot habang ang kanyang puso ay tumitibok sa takot. Maaaring tuluyang nawala ang Grundy Uno Sect mula sa South Sky kung dumating siya pagkalipas ng ilang segundo. Matapos ay daong ang treasure ship gamit ang isang handsil, kumaway siya sa kanyang mga disipulo sa likuran niya. Sa isang iglap, ilang Royal Paragon kasama ang 12 ng mga Paragon Disciple ang naging mga guhit ng liwanag at nagmadaling magbigay ng suporta. Isang serye ng pagsabog ang sumiklab sa kalangitan habang ang mga apoy ay sumilay sa hangin. Sa isang iglap, ang hindi mabilang na mga Devil Cultivator ay mabilis na bumagsak na parang mga ibon na may nabali na mga pakpak. Ang mga disipulo ng Grundy Uno Sect na nawalan ng malay sa kanilang pagkabigla ay nagsimulang magsaya. Si Severin pala. Ha. Nandito na ang mga karagdagang sundalo ng Sacred Land. Sumunod kayong lahat sa akin. Patayin natin ang lahat ng kalaban. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Sacred Land. Talagang napatay ni Severin ang kalabang Supreme Paragon Devil Cultivator sa isang atake lang. Talagang naaayon siya sa reputasyon niya bilang isang kababalaghan. Nakita ng mga disipulo ng Grundy Uno Sect, na tinugis, si Sana na pinatay ni Severin. Agad silang napuno ng pananabik hanggang sa puntong nakalimutan na nila ang kanilang mga pinsala. Nagbago sila bilang mababangas na lobo, at kasama ang mga karagdagang tauhan, walang awang sinunggaban ang mga natigil ang Devil Cultivator. Ang mga Devil Cultivator ay umabot sa humigit kumulang 100. Sa kanila, ang pinakamalakas ay si Sana, na isang level 3 Supreme Paragon. Dati, ginawa niyang hindi makaganti si Oscar, ngunit napatay siya ni Severin sa isang atake lamang. Sa pagkawala ng kanilang pinuno, ang pangalawang pinakamalakas sa mga Devil Cultivator ay si Simeon. Taglay ni Simeon ang lakas ng isang level 9 Royal Paragon. Dahil sa nagliliyab na apoy ng kadiliman na bumabalot sa kanya, at hindi mabilang na itim na ron na tumatakip sa kanyang mga pisngi at noo, para siyang demonyong gumagapang palabas ng impyerno. Gayunpaman, sa sandaling iyon, natakot si Simeon ng husto matapos makita si Sana na pinapatay sa isang atake lamang ni Severin. Alam niyang wala ng pag-asa ang sitwasyon at palihim na nagsimulang magplano na tumakas para sa kanyang buhay. Ang natitirang 10 Royal Paragon, bagamat may disenteng tagumpay, ay walang saysay sa kanilang mga pakikibaka laban sa pinagsamang pagsalakay. Di nagtagal, ang mga Royal Paragon na ito, kasama ang natitirang mga Paragon Cultivator, ay halos tuluyang nalipol ng magkasanib na pag-atake. Iilan na lamang sa mga Royal Paragon Devil Cultivator ang naiwan na nahihirapan sa larangan. Nang makitang malapit na ang tagumpay, si Severin ay umangat mula sa barkong pangyaman. Tumayo siya sa kawalan habang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, at agad na lumitaw sa harap ni Raymond at ng iba pa pagkatapos humakbang. Si Raymond, na pagod, ay agad na nabuhayan ng loob nang makita niya ang pagdating ni Severin. Mainit niyang binati si Severin. Severin.
Hindi kalayuan, si Spencer ay desperadong nakikipaglaban gamit ang kanyang ginintoang sibat na may ulong tigre. Ang kanyang puting damit ay nabahiran ng pula at punit-punit, na nagpapakita ng ilang mga sugat na sapat ang lalim para malantad ang buto. Matapos matusok ang isang Royal Paragon gamit ang kanyang sibat, napabuntong hininga si Spencer at napasigaw. Nakikita kong isa ka ng Supreme Paragon ngayon, Severin. Sino ang mag-aakala? Naranasan mismo ni Spencer ang husay ni Sana. Napakagaling ni Sana. Kahit si Oscar ay walang kapantay para sa kanya. Sa isang casual na suntok lang, nagawa ni Sana na magpakawala ng matinding pinsala kay Oscar. Gayunpaman, kahit gaano kalakas si Sana, isa lamang siyang mahinang insekto para kay Severin, na kayang durugan ito sa isang hampas lamang ng palad. Hindi napigilan ni Spencer ang mapangiti nang may pagkukulang ng maalala niya kung paano walang kahirap-hirap na pinatay ni Severin si Sana. Bagamat inaasahan niyang mas magiging malakas pa si Severin pagkatapos pumunta sa Middle Bridge, labis pa rin siyang naiinggit sa katotohanang nakalusot si Severin sa kaharian ng Supreme Paragon. Siguro kahit papaano ay isa si Severin sa mga Level 3 Supreme Paragon dahil sa kung paano niya walang kahirap-hirap na pinatay si Sana, na isa ring Level 3 Supreme Paragon. Naisip ni Spencer. Total, habang tumataas ang realm, mas malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng bawat antas. Nag-flashback si Spencer noong unang sumali si Severin sa Grundy Uno sect at naging isang 6th core disciple. Malinaw pa rin sa kanyang isipan ang mga alaala. Nang makitang nawawala sa kanyang isipan si Spencer, binati siya ni Severin ng may ngiti. Magaling din ang nagawa mo para sa iyong sarili. Nakikita kong isa ka ng Level 5 Royal Paragon ngayon. Mukhang nagamit ng maayos ang mga mapagkukunan mula sa Sacred Land. Sa gitna ng karamihan, ang magandang si Celeste, habang ang buhok ay nililipad-lipad ng hangin at nakasuot ng puting damit na may bordadong mapalad na mga ulap at gasuklay na buwan, ay tumingin kay Severin ng may komplikadong ekspresyon. Kinagat ni Celeste ang kanyang labi at yumoko kay Severin, nagpapasalamat dito. Salamat, Severin, sa iyong napapanahong pagsajep. Lubos kaming nagpapasalamat. Simula noong huling paglalakbay ni Severin patungong Middle Bridge, inakala niyang baka hindi na niya ito makita muli sa buong buhay niya. Hindi niya inaasahan na ang kanilang muling pagsasama ay magaganap sa larangan ng digmaan. Hindi niya maiwasang sumulyap ng may paninibugho sa kaaya-aya at malalangit na si Dayan at sa iba pang nasa barko sa himpapawid. Tumanggaw si Severin at sinabing, "Nabalitaan kong ikaw na ngayon ang Peak Master ng 6th Mountain. Patawarin mo ako sa huling pagbati." Sandali na nanlabo ang mga mata ni Celeste nang ilipat niya ang kanyang atensyon sa mga Devil Cultivator na malapit. Kahit na dati ay nakikipagkompetensya si Severin sa kanya para sa isang pwesto sa Middle Bridge, hindi nakaramdam si Carl ng selos o galit nang makita siyang muli. Sa sandaling iyon, dahil sa magkakasunod na labanan, ang kanyang ginintoang baluti sa pakikipaglaban ay malubhang napinsala, ang kanyang mga panloob na organo ay nabasag, at ang kanyang mga labi ay nabahiran ng pulang dugo, na nagpapamukha sa kanya na medyo pagod. Nang makita ni Severin ang kaawa-awang kalagayan ni Carl, agad niyang kinuha ang 2 8th grade alchemical pills mula sa kanyang special ring at inihagis ang mga ito. Ito ay mga 8th grade revitalizing pills. Inumin mo ito para mabilis kang gumaling sa mga pinsala mo. Tinanggap ni Carl ang mga alchemical pills at tumango bilang pasasalamat. Bilang isang Supreme Paragon, si Severin ay nagtataglay ng matinding lakas, na kayang talunin ng walang kahirap-hirap ang isang Level 3 Supreme Paragon. Kahit noong sinaunang panahon, maituturing siyang isang walang kapantay na henyo. Si Oscar, nakakababalang mula sa bundok na may pinakamalalang pinsala, ay pinilit ang sarili na manatiling malay nang malaman niyang may dumating na reinforcement mula sa Sacred Land. Mabilis na ginamit ni Severin ang mga batas ng paglikha mula sa kanyang inner world, at iniabot ang isang hibla ng malikhaing kapangyarihan kay Oscar upang patatagin ang kanyang mga pinsala. Pagkatapos, aniya, "Oscar, iwan mo na sa akin ang iba." Matapos makausap sandali ang kanyang mga dating kakilala, itinaas ni Severin ang kanyang ulo at tiningnan si Simeon at ang ilang natitirang mga Royal Paragon Cultivator na nananatiling matatag, kahit na medyo nahihirapan.
Walang kapantay na lamig ang sumilay sa kanyang maitim na mga mata. Kabilang sa kanila ay sina Denzel at Lesyon na nababad sa dugo. Pareho silang nakatitig kay Severin, kahit na ang kanilang mga anit ay nangangatog sa takot. Lubos nilang pinagsisihan ang pagtataksil sa Grandi Uno Sect. Kung tutuusin, hindi nila inaasahan na lilito si Severin ng biglaan. Hindi nila inaasahan na darating ng ganito kabilis ang mga karagdagang puwersa mula sa Grandi Uno Sacred Land. Nang mapagtanto na sila ay nakulong na at walang malalabasan, agad na nakipag-usap ang dalawa kay Simeon gamit ang kanilang mga banal na pandama. Simeon, bilis, mag-isip ka. Baka mamatay tayo rito kung wala tayong gagawin ngayon. Huminga ng malalim si Simeon at takot na tumingin kay Severin. Ang maringal na aura na nagmumula kay Severin ay nakakasakal. Dali-dali niyang inilabas ang isang palawit na pangkomunikasyon mula sa kanyang bulsa at sumigaw. Master, iligtas mo ako. Pagkasigaw ni Simeon, ang palawit na pangkomunikasyon na nasa kanyang kamay ay sumabog at naging hindi mabilang na mga tipik ng liwanag at kumalat sa hangin. Pagkatapos, ang mga ilaw na ito ay mabilis na nagsama-sama at naging isang figure ng multo sa gitna ng hangin. Ang figure ay tila isang maikling lalaking nakasuot ng itim na damit na mukhang 50 taong gulang na may madilim na demonyong enerhiya na umiikot sa kanya. Gulat na sabi ni Severin. Isang Supreme Paragon Protective Charm. Akala niya ay nakalusot lamang si Simeon sa Darkness Scared Land, ngunit lumabas na nakuha rin niya ang pagtuturo ng isang Level 8 Supreme Paragon. Paano kung gumamit siya ng isang Supreme Paragon Protective Charm? Nagdududa ako na maglalakas loob ang multo na hamarang sa daan ko. Naisip ni Severin, na nanatiling walang takot. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang multo, mabilis na tumaas ang espiritual na enerhiya sa paligid. Ang maringal na aura ng Supreme Paragon ay pumailang lang sa kalangitan, dahilan upang mapasinghap sa gulat sina Raymond, Spencer, at iba pang mga disipulo ng Grandi Uno Sect na malapit dito. Isang Supreme Paragon na multo. Kailangan mong magtaglay ng kahit isang Level 5 Supreme Paragon para makagawa ng isang Supreme Paragon Talisman. Masama ito. Hindi lang sumali si Simeon sa Darkness Sacred Land, kundi mayroon din siyang isang makapangyarihang Supreme Paragon bilang kanyang master. Kalokohan. Namumula ang mukha ni Raymond habang mariin siyang nagmumura. Si Spencer, habang hawak ang gininto ang sibat na may ulong tigre, ay galit na tumitig kay Simeon. Mahigpit na hinawakan ni Celeste ang kumikinang at makulay na laso nito at kumunot ang noo habang ang mga mata ay nanliit ng may kataim-taiman. Sa malayong bahagi ng barko, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng apat na asawa nina Francis at Severin nang makita nila ang Supreme Paragon Phantom. Bagamat hindi lubos na mailabas ng Supreme Paragon Phantom ang kapangyarihan ng kanyang tunay na anyo, napatunayan pa rin itong isang mabigat na kalaban dahil isa siyang Level 8 Supreme Paragon. Kahit na 30 hanggang 40% lamang ng tunay nitong lakas ang kaya niyang gamitin, hindi siya isang taong kayang kalabanan ng isang Level 3 Supreme Paragon. Sa gitna ng mga bulalas, tumingin si Simeon kay Severin nang may pangungutya at mahinahong sinabi. Isa akong disipulo ng Guardian Hall ng Darkness Sacred Land. Tiyak na magbabayad ka sa aking master kung papatayin mo ako. Ang protective charm ang siyang pangunahing bentahe ni Simeon. Matapos ang pagkamatay ni Jason at ang pagpapalit ng pamumuno sa Dayform Sect, nangako siyang maghihiganti. Gayunpaman, nakaalis na si Severin patungong Middlebridge, isang malawak na mundong hindi maabot ni Simeon. Nanatili siya sa South Sky nang walang pag-asang maabutin si Severin habang nabubuhay pa. Upang makaganti, sumailalim si Simeon sa isang matinding pagbabago, at tuluyang niyakap ang landas ng Devil Cultivator. Matapos malampasan ang maraming balakid, naglakbay siyang mag-isa patungong Season, at kalaunan ay matagumpay na sumali sa Darkness Scared Land. Dahil sa kanyang disenteng kakayahan, nagawa niyang maging disipulo ng Elder ng Guardian Hall, si Old Devil Mosen, na nagturo sa kanya ng mga demonyong pamamaraan ng paglamon ng dugo at laman. Sa loob lamang ng isang taon, naabot ni Simeon ang hindi maisip na taas sa kanyang tagumpay at naging paboritong disipulo ni Old Devil Mosen, na nagbigay sa kanya ng proteksyon na anteng-anteng.
Hindi sana gagamitin ni Simeon ang kanyang nakapagliligtas buhay na trump card kung hindi dahil sa pagdating ni Severin na nagresulta sa pagkamatay ni Sana. Gaya ng inaasahan, ang mga kalapit na disipulo ng Grande Uno sect ay galit na tinitigan si Simeon at nag-aalab sa galit nang marinig nila ang kanyang sinabi. Total, gumamit siya ng level 8 Supreme Paragon Protective Charm. Kahit isa lamang siyang multo, hindi pa rin siya isang taong kayang talunin ng mga disipulo. Si Oscar, na uminom ng ilang alchemical pills na halos hindi nakatulong sa kanyang mga pinsala, ay seryosong nagsabi kay Severin. Severin, ngayong nalutas na ang krisis, siguro dapat na nating pakawalan si Simeon. Masyadong malakas ang Supreme Paragon Phantom na ito. Natatakot ako na baka habulin tayo ng tunay niyang anyo kung masasaktan tayo. Mabilis na ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay para putulin si Oscar. Kung ibang tao lang iyon, baka nakinig sila sa payo ni Oscar. Hindi mataas ang narating ni Simeon ngunit mayroon siyang protection na anting-anting na ibinibigay ng isang level 8 Supreme Paragon. Kung iisipin mo laroon, malamang na isa siyang personal na disipulo ng Supreme Paragon na iyon. Kung hindi, bihira para sa isang Supreme Paragon na basta na lang magbigay ng protective charm ng walang espesyal na dahilan. Ang pagpatay sa kanya ay magdudulot lamang ng mas maraming problema sa hinaharap. Isa pa, ang Darkness Sacred Land ay nakipagdigma na sa Grande Uno Sacred Land. Magpapatuloy ang sitwasyon hanggang sa isa na lang ang mananalo. Normal lang na mag-alala tungkol sa mga kahihinatnan ng pagpatay kay Simeon sa sitwasyong ito. Walang taong gugustuhing masaktan ang isang level 8 Supreme Paragon. Pagkatapos ng sinabi ni Oscar, ngumiti si Simeon ng mayabang. Talagang nakakatuwa na makitang mapipilitang umatras ang kanyang sinumpaang kaaway. Ngumisi siya at naghanda ng umalis kasama ang iba pang nakaligtas sa laban. Kapag ligtas na niyang iniwan ang lugar na ito, babalik siya upang magpakilos ng mas maraming sundalo at babalik dito upang patayin si Severin. Sinabi ko na bang pwede kang umalis? Ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay at bumuo ng isang kuko gamit ang kanyang mga daliri upang sakupin ang hangin sa harap niya. Ang mga patakaran ay kumikinang ng may kamahalan. Isang malaking palad ang bumagsak mula sa langit at gumuho ang nakapalibot na espasyo. Nagdulot ito kay Simeon ng matinding takot. Mabilis siyang gumamit ng isang spell upang ilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang lakas ng loob mo. Ang multo ng level 8 Supreme Paragon sa itaas ng ulo ni Simeon ay nagsimulang gumalaw ng masigla. Ang aura nito ay umabot sa bawat sulok na may bigat na parang bundok. Muling hinawakan ni Severin ang hangin gamit ang kanyang kuko nang makita niyang nabuhay ang multo at sumigaw. Bakit hindi? Alam kong isa kang level 8 Supreme Paragon pero hindi mo ako kayang takutin. Pagkatapos noon, lumipad si Severin sa kalangitan at inilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang tanggayin ang lahat gamit ang isang malakas na hangin. Nang mga sandaling iyon, napagtanto ni Simeon na determinado si Severin na patayin siya. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon. Punong-puno ng pawis ang kanyang noo dahil sa kanyang kaba, pag-aalala, at takot. Wala nang gaanong oras para mag-isip siya. Mabilis niyang kinontrol ang multo mula sa protective charm para suntukin si Severin. Ang demonyong enerhiya ay nagbago at naging maitim na ulap, tinakpan ang kalangitan at araw, at naglabas ng malakas at makapangyarihang killing intent. Alam mo ba na ang mga pinapasikat mo ay laro bata lang para sa akin? Ngumisi si Severin at tinawag ang Oculus Blade. Ang nakakatakot na sword wheel ay pumailang lang sa kalangitan at tumagos sa madilim na ulap, na nag-iwan ng malaking butas sa gitna ng madilim na ulap. Inihampas ni Severin ang Oculus Blade upang lumikha ng isang malakas na sinag ng espada gamit ang sword wheel na halos 10,000 talampakan ang haba. Pinutol nito ang kawalan at may kapangyarihang sirain ang sansinukob. Bawat bagay sa ruta ng sword beam ay nawasak. Gumuho ang kalawakan. Ang Nine Heaven Gale ay hinaluan ng mga elemento at nagliwanag sa kalangitan. Nakaramdam si Simeon ng lamig sa kanyang gulugod. Wala nang gaanong oras para mag-isip kaya mabilis niyang inilipat ang multo upang harangan ang sword beam. Pagkatapos ng malakas na pagsabog, kuminang ang mga mata ni Simeon sa liwanag mula sa apoy ng pagsabog. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari.
Bulalas niya. Imposible ito. Ang multo ng Supreme Paragon ay nahati sa kalahati ng sinag ng espada. Ang espada ay napakalakas na naglalaman ito ng kapangyarihan ng mga tuntunin ng langit at lupa. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nitong pinatay ang anumang iniisip ni Simeon upang harangan ang atake ni Severin. Pagkatapos noon, hindi na siya nagatubili at dinurog ang pendant na jade na nakasabit sa kanyang baywang upang pumasok sa kawalan upang makatakas ng mapagtanto niyang kahit ang protective charm ay hindi makakapigil kay Severin. Umiling si Severin at sinabing, "Sinusubukan mong tumakas gayong pareho kitang pinagmamasdan. Hindi ko alam kung matalino ka o bobo." Isang banal na kadena ng kaayusan ang lumipad palabas mula sa katawan ni Severin. Ito ay gawa sa kapangyarihan ng mga patakaran. Puslit itong pumasok sa kawalan at hinayla si Simeon na lumipad ng maraming milya pabalik. Natulala si Simeon nang hulihin siya ng banal na kadena ng kaayusan at hilahin palabas ng kawalan. Napalunok siya, mukhang takot at napasigaw. "Hindi. Hindi mo ako mapapatay." Parang desperado ang kanyang sigaw. Mabilis siyang lumuhad at nagmakaawa para humingi ng tawad. Ngumisi at nanunuya si Severin ng may sarkastiko. "Naaalala kong hindi ganoon ang paraan ng pakikipag-usap mo sa akin ngayon. Ang aktwal na kapangyarihan ng Phantom ay isang level 6 Supreme Paragon lamang, sa halip na isang level 8 Supreme Paragon." Matapos magsanay sa Green Emperor Pagoda sa loob ng maraming taon, si Severin ay isa ng level 3 Supreme Paragon. Gayunpaman, dahil sa espesyal na divine technique na kanyang isinagawa, ang kanyang mana ay mas malakas kaysa sa mga nasa parehong stage niya at ang kanyang pangangatawan ay kasing lakas ng protective divine weapon. Hindi siya madaling matatalo ng Phantom ng isang Supreme Paragon kahit na ang protective charm ay nilikha ng isang level 8 Supreme Paragon. Sa kabila ng malaking agwat sa pagitan ng bawat level sa stage ng Supreme Paragon, ang kapangyarihang taglay ni Severin ay katumbas ng isang level 5 Supreme Paragon. Dagdag pa sa kapangyarihan ng isang protective divine weapon, madaling mapapatay ni Severin ang isang level 6 Supreme Paragon. Ang Phantom mula sa protective charm ay bahagi lamang ng Mosen. Mayroon lamang itong kapangyarihan ng isang level 6 Supreme Paragon. Tiyak, kayang sirain ito ni Severin nang hindi pinagpapawisan. Labis na nalungkot ang iba pang mga Royal Paragon Devil Cultivator nang mapagtanto nilang hindi kayang iligtas ni Simeon ang kanyang sarili, lalo na ang protektahan sila. Sa ganoong bilis, alam ni Simeon na walang silbi ang paghingi ng awa. "Ginoo, walang may dudulot na kabutihan ang pagpatay sa akin kay South Sky. Kapag nalaman ng aking master na lahat tayo ay napatay, susugod siya rito mula sa Delhi. Isipin mo. Isa siyang level 8 Supreme Paragon at katatapos mo lang ng tagumpay at pagsulong sa Supreme Paragon stage. Sigurado akong hindi ko na kailangang idalye pa ang malaking pagkakaiba sa pagitan mo at niya." Sinubukan niyang magsalita sa mas mahinang tono ngunit alam niyang maaaring ikagalit ni Severin ang sinabi niya dahil parang banta pa rin iyon. Pagkatapos noon, nagkunwari siyang nagmamakaawa, umaasang pakakawalan siya ni Severin. "Handa ka bang sumugal sa pagkakaroon ng isang level 8 Supreme Paragon para pamunuan ang isang tropa rito para sakupin ang South Sky?" Lahat ng elder ng Grundy Uno Sacred Land ay tumutulong sa pagprotekta sa North Sea at Delhi. Wala ni isa sa kanila ang maaaring pumunta rito kapag humingi ka ng tulong. Kaya bakit hindi na lang mas mabuting huwag gawing komplikado ang bagay na ito at gawing pagkakaibigan ang puot? Mas mainam pa rin na magkaroon ng bagong kaibigan kaysa magdagdag ng bagong kaaway, hindi ba? Si Simeon ay naging isang level 9 Royal Paragon. Sa kanyang palagay, isang hakbang na lang ang layo niya sa pagiging isang Supreme Paragon. Tiyak na hindi niya inaasahan na mawawala ang kanyang buhay dito. Matapos niyang malaman na napunta na siya sa Sacred Land, napagtanto niya na mayroong mas malaki at kamangha-manghang mundo sa labas. Ang kanyang survival instinct ay sumipa at dinurog ang kanyang ego. Ngayon ay ang buhay na lang ang mahalaga sa kanya. Dinaikit ni Severin ang kanyang tainga at sinabing, "Sayang, hindi kita kaibigan at kahit kailan hindi kita naging malapit sa isa't isa. Simula nang magsimula ang digmaan, maraming Royal Paragon ang nagsakripisyo ng kanilang buhay.
Hindi kailanman bibitawan ni Severin si Simeon dahil lamang sa handa si Simeon na magmakaawa at magmakaawa para sa kanyang buhay. Gaano man kalakas si Mosen, hindi natakot si Severin. Sa katunayan, hinahamon din niya ang isang makapangyarihang kalaban upang tulungan siyang lalong umunlad. Hindi niya nakalimutan na nagsasanay siya sa inner world skill at nasa landas patungo sa kawalan ng talo. Makakagawa lamang siya ng malalaking pag-unlad sa pamamagitan ng pag-unawa sa tunay na kahulugan ng buhay sa panahon ng labanan ng buhay at kamatayan. Sumunod, ang malaking palad sa itaas ni Simeon ay bumagsak. Hindi. Natatakot na sumigaw si Simeon at sinubukan niya ang lahat para makatakas. Gayunpaman, ang nakapalibot na espasyo ay nagyelo dahil sa mga patakaran ni Severin tungkol sa espasyo. Hindi kailanman bibigyan ni Severin ng pagkakataon si Simeon na makatakas. Pagkatapos ng isang malakas na kalabog, nagbagsakan ang mga katawan ni na Simeon at ng iba pa niyang kasama. Nagkalat ang kanilang dugo at laman sa lahat ng dako at nasipsop sa kawalan dahil sa kaguluhan sa espasyo. Hindi tumigil ang palad at bumagsak ng malakas sa lupa na lumikha ng isang malaking butas. Sa sandaling iyon napagtanto ni na Oscar at ng iba pa ang nangyari. Sa wakas ay nakabawi ng kaunting enerhiya si Oscar. Nanlaki ang kanyang mga mata at tumingin kay Severin ng may gulat. Severin. Tama si Simeon. Hahabulin ka ni Mosen dahil sa pagpatay niya kay Simeon. Isang level 3 Supreme Paragon pa lang ang nagpahirap sa kanya ng husto. Hindi maisip ni Oscar kung ano ang magiging pakiramdam kung kailangan niyang labanan ang isang level 8 Supreme Paragon. Ano ang dapat gamitin para ipagtanggol ang mga atake ng kalaban ng mga oras na iyon? Nasa tabi lang ni Oscar si Raymond. Tiningnan niya si Severin na nakanganga at hindi makapaniwala kung paano ito nagawa ni Severin. Ang aura na inilalabas ng multo ng Supreme Paragon ay napakalakas. Gayunpaman, isang atake lang ang kailangan ni Severin para masira ito. Hindi iyon ang pinakanakakagulat na bahagi. Hindi natakot si Severin nang pagbantaan siya ni Simeon at hindi rin siya natatakot na harapin ang master ni Simeon. Napagtanto ni Raymond na si Severin ay may malaking tiwala sa sarili at sa kanyang kapangyarihan kaya naman hindi siya natakot sa mga kahihinatnan. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting kalungkutan. Lumakas ang kanyang matalik na kaibigan hanggang sa punto na imposibleng makahabol siya kahit gaano pa siya mag-ensayo. Nakita ni Severin ang nag-aalalang ekspresyon sa kanilang mukha, ngumiti sa kanila, at ibinalik ang Oculus Blade sa kanyang inner world. Huwag kang mag-alala. Isa lamang siyang level 8 Supreme Paragon. Naghahanap din ako ng hamanin dahil pakiramdam ko ay isang hakbang na lang ang kailangan ko para makalusot. Gumaan ang loob ni na Oscar at ng iba pa matapos marinig iyon. Naniniwala silang hindi magsisinungaling o magyayabang si Severin kung wala siyang kapangyarihang makipaglaban kay Mosen. Lumingon si Severin sa paligid at napagtanto niyang napatay na ang lahat ng mga Devil Cultivator kaya nagbigay siya ng bagong utos. Makinig kayong lahat. Panahon na para sumugod sa Dayform Sect at patayin ang iba pang mga Devil Cultivator. Mananatili ako sa South Sky at dodominahin ang lahat ng Cultivator. Ayon sa kanyang mga sanggunian, sinakop na ng Darkness Sacred Land ang Dayform Sect ngunit ligtas pa rin ang Marver Sect at Pure Void. Isinama rin ni Simeon ang ilan sa mga Devil Cultivator upang salakayin ang mga disipulo mula sa Grandi Uno Sect. Mayroon pa ring ilang Devil Cultivator na natitira sa Dayform Sect. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Severin nang lumingon siya kay Francis at sa iba pa at sinabing, "Hey, Francis, isama mo ang mga disipulo sa Dayform Sect at patayin mo lahat ng Devil Cultivator doon. Oscar, pakipadala naman ng mensahe sa lahat ng sekta at pamilya sa South Sky at anyayahan mo sila sa sekta para magpulong. Para maprotektahan si South Sky, hindi sapat ang mga cultivator na dinala niya mula sa Grandi Uno Sacred Land. Kahit na mas malakas sila kaysa sa mga Devil Cultivator mula sa Darkness Sacred Land, madali silang matatalo sa bilang. Lalo na ang pagpatay kay Simeon. Sigurado si Severin na ang taong namumuno sa tropa mula sa Darkness Sacred Land ay si Mosen mismo. Kaya, imposibleng protektahan ni Severin si South Sky ng mag-isa. Kailangan niyang dominahin ang lahat ng resources at tauhan sa South Sky.
Papatayin niya ang sinumang tatangjing sumunod sa kanya, sinumang susubok na lumaban, at ang mga susubok na magtaksil sa kanya. Sa magulong mundong ito, ang tanging paraan para makontrol ang mga tao ay sa pamamagitan ng matinding parusa. Naunawaan ni Oscar ang sinusubukang gawin ni Severin. Tumango siya at sumagot. Huwag kang mag-alala, Severin. Tatapusin ko yan. Hindi nila kayang mawala si South Sky kaya't walang pakialam si Oscar na patayin ang mga puwersang ayaw sumunod. Sa pagtatapos ng araw, ang mga tumangging magkaisa ay malilipol at lalamunan sa susunod na susubukan ng mga Devil Cultivator na salakayin si South Sky. Kinabukasan ng umaga. Mahina ang simoy ng hangin at ang araw sa umaga ay nagliliwanag sa lupain. Nasa loob ng malaking bulwagan si Severin. Inilabas niya ang kanyang banal na sentido upang tingnan kung may anumang abnormalidad na nangyayari sa paligid ng sekta. Pagkatapos ng labanan kahapon, ibinalik ni Severin ang enerhiyang nawasak noong labanan at naglagay din ng bagong porma sayon. Ngayon, ang sekta ay protektado ng isang mas malaking porma sayon. Ang sekta ay mukhang isang langit na may asol na kalangitan at magandang temperatura. Nang bawiin ni Severin ang kanyang banal na sentido, pumasok si Carl na mukhang kakilakilabot. Severin, binilang ko na at mahigit 300 disipulo ang nawalan natin sa labanan kahapon. Higit pa iyan sa inaasahan ko. Nagulat si Severin. Bagamat ang Grundy Uno sect ang pinuno ng 4 na pangunahing sekta sa South Sky, wala pang 1,000 inner disciples ang mayroon sila. Mayroong kabuuang 9 na bundok na umaabot sa mahigit 100 tao bawat bundok. Ang labanan ay nagresulta sa pagkamatay ng halos 400 katao sa sekta at itinuturing na isang malaking kawalan para sa sekta. Aabutin ng ilang dekada bago makabawi ang sekta sa tugatog nito. Gayunpaman, nakahinga ng maluwag si Severin na wala sa mga elder o mas malalakas na disipulo ang namatay. Sina Oscar at ang iba pang mga Peakmaster ay nasugatan ngunit hindi nakamamatay. Sa pangkalahatan, ang Grundy Uno sect ay nanatili pa ring pinakamalakas na sekta sa iba pang 3 pangunahing sekta sa South Sky. Tumango si Severin at sinabing, "Salamat sa pagpapalam mo sa akin." Siya nga pala, ayon sa tugon ni Oscar, ang mga natitirang Devil Cultivator sa Dayform sect ay napatay lahat. At ipinaalam na rin niya sa lahat ng sekta at pamilya sa South Sky. Dagdag ni Carl bago siya umalis sa malaking bulwagan. Hindi nagulat si Severin sa narinig at nanatiling kalmado. Medyo nawala ng pag-asa si Carl habang nakatingin kay Severin na dating nasa parehong antas at entablado ngunit ngayon ay napakalayo na niya kay Severin. Ngumiti siya ng mapait at umiling. Pagkatapos ay mukhang determinado ang kanyang mga mata. Nang mawala na si Carl sa kanyang paningin, ipinikit ni Severin ang kanyang mga mata, pinag-cross ang kanyang mga binti, at sinimulang intindihin ang mga panuntunan ng langit at lupa at palakasin ang kanyang mana. Nalutas na ngayon ang banta ng Dayform sect. Pansamantala, kailangan na lang niyang manatili sa South Sky at maghintay para sa susunod na alon ng pagsalakay. Samantala, ang Pure Void sect ay matatagpuan sa isang bundok na 1,000 milya ang layo mula sa Grundy Uno sect. Ang bundok ay lunti ang may maraming puno at may batis na nagbibigay ng malinis na tubig. Ang Pure Void sect ay nagtayo ng 12 ng mga gusali sa tuktok ng bundok. Sa malaking bulwagan ng Pure Void sect, nakikinig si Roman sa ulat mula sa kanyang nasasakupan at nagulat. Ang mga matatanda na nakaupo sa magkabilang panig ng bulwagan ay natulala rin. Nako! Patay na ba lahat ng mga Devil Cultivator? Nako! Oh my God! Masyadong malakas si Severin. 6 na buwan pa lang ang nakali pa mula nang pumunta si Severin sa Mud City at isa na siyang Supreme Paragon ngayon. Pinuno ng sekta, nagpadala sa atin si Oscar ng mensahe para imbitahan tayo sa Grundy Uno sect para pag-usapan kung paano paprotektahan ang South Sky. Dapat ba tayong pumunta? Naging maingay ang malaking bulwagan dahil sinubukan ng lahat na ipahayag ang kanilang mga saloobin tungkol sa bagay na ito. Lumikha ng kaguluhan ang balita. Napatayo si Roman mula sa kanyang upuan nang ipaalam sa kanya na patay na ang bawat Devil Cultivator sa Dayform sect dahil alam niyang ang commander ng pagsalakay mula sa Darkness Sacred Land ay isang Supreme Paragon. Ayon sa kanyang mga sanggunian, hindi si Oscar ang katapat ng Supreme Paragon.
Kaya, imposibleng malaman na ang Supreme Paragon at ang iba pang miyembro ng Royal Paragon ay patay na pagkatapos ng ilang araw. Mas lalo siyang naapektuhan nang malaman niyang si Severin ay isa ng Supreme Paragon. Lubos niya itong pinagsisihan. Dapat pala ay mas lumaban ako para mahikayat ko siyang sumali sa sekta. Pakiramdam ni Roman ay nadurog ang kanyang puso sa libu-libong piraso. Noong panahon ng recruitment sa Sagradong Lawa, naroon din siya kasama si Oscar at gusto rin niyang i-recruit si Severin. Gayunpaman, nag-alok si Oscar ng mas magandang alok kay Severin at nagpasya si Severin na sumali sa Grandi Uno Sect. Pakiramdam ni Roman ay napalampas niya ang isang pagkakataon na hindi niya malilimutan ngayong si Severin ay isang Supreme Paragon. Nabalitaan niya na ginantimpalaan ng Grandi Uno Sacred Land si Oscar ng isang Grand Spirit Peel dahil sa pagrekomenda kay Severin sa kanila. At iyon ang dahilan kung bakit nagawa ni Oscar na maging isang Supreme Paragon. Sa pagkakataong ito, bumalik si Severin mula sa lungsod na may tanging layunin na ipagtanggol at protektahan ang South Sky mula sa pagsalakay ng Darkness Sacred Land. Nagbago si Severin mula sa isang hindi kilalang tao patungo sa isang mahalagang tao na kahit si Roman ay kailangang tretuhin ng may respeto. Medyo nalungkot si Roman tungkol doon. Bilang pinuno ng sect ng Pure Void Sect, naglaan siya ng ilang oras upang mag-isip ng mabilis na naunawaan kung bakit ipinadala ni Oscar ang imbitasyon. Ipinabalik ng Grandi Uno Sacred Land si Severin sa South Sky upang kontrolin ang sitwasyon at pigilan ang Darkness Sacred Land sa matagumpay na pagsalakay sa South Sky. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang Darkness Sacred Land ay nakipagdigma laban sa Grandi Uno Sacred Land. Ang digmaan ay nagpapatuloy sa loob ng 6 na buwan at alam ito ng lahat ng nasa Blue Realm. Sa ngayon, ligtas pa rin ang Grandi Uno Sacred Land sa Mud City. Gayunpaman, ang Primordial Sacred Land ay nakipag-isa sa Wicked Tribe at Darkness Sacred Land upang sabay na salakayin ang Delhi at North Sea. Kaya naman, ang mga miyembro ng Grandi Uno Sacred Land ay pagod na pagod sa pagtulong sa Delhi at North Sea. Naisip ni Roman na may intensyon si Severin na mangibabaw sa lahat ng puwersa sa South Sky. Dahil ang kanyang sekta ay matatagpuan sa South Sky, tiyak na mag-aambag siya upang tulungan si Severin na protektahan ang South Sky. Sa katunayan, ito ay isang magandang bagay. Kahit papaano, maaari silang maging mahalaga at hindi walang silbi. Marahil ay magkakaroon ng pagkakataon si Roman na sumubok sa Supreme Paragon Stage kung mahusay ang kanyang pagganap. Sa sandaling iyon, mukhang nasa sabik at nag-isip si Roman. Hindi ko palalampasan ang pagkakataong ito kahit anong mangyari. Pagkatapos noon, tumingin siya sa may ingay na matatanda at tumikim. Tumahimik kayong lahat, sabi niya sa isang disipulo. Tumugon ka kay Oscar at sabihin mong pupunta ako roon. Ganito rin ang nangyari sa Marver Sect. Nang malaman ni Cicely na patay na ang lahat ng Devil Cultivator at bumalik na si Severin sa South Sky para protektahan si South Sky, natulala siya. Nabigla ang bawat miyembro ng Marver sa impormasyon, lalo na nang malaman nilang si Severin ay naging isang Supreme Paragon. Kasama si Kali sa karamihan. Halos malaglag ang kanyang mga panga at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nang mawalan siya ng malay, malungkot niyang sinabi. Mas malaki na ang distansya sa pagitan natin ngayon. Nagmungkahi si Cicely na tanggapin nila ang imbitasyon at tumungo sa Grandi Uno Sect. Hindi lamang ang Pure Void Sect at Marver Sect ang nagulat. Nakatanggap din ng imbitasyon ang mga Gar at Steel. Parehong pamilya ay nagkaroon ng alitan kay Severin dati. Nang malaman nilang si Severin lamang ang pumatay kay Sana, nag-isip silang mabuti at sa wakas ay nagpas siyang pumunta sa Grandi Uno Sect. Kung gagamitin ko ng maayos ang pagkakataong ito, baka magkaroon ako ng pagkakataong makamit ang tagumpay at maging isang Supreme Paragon. Ang pinuno ng pamilya ng mga Steel ay may parehong iniisip tulad ni Roman mula sa Pure Void Sect.